Dekada 90 hanggang sa pagpasok ng taong 2017, ang mga taon kung kailan na mayagpag at kinatakutan ng grupo na kung tawagin ay Waray-Waray Gang. Ito ay dahil sa kanilang ginagawang kaliwat kanang serye ng pagpatay sa ilang mga pulis at dayuhan, pang-hold up, kidnap for ransom at marami pang iba. Dahil dito ay tila bumaba ang pagtingin ng ilang mga tao sa mga kababayan nating mga waray. Kilala kasi sila bilang mga walang kinatatakutan at walang inaatrasang mga laban. Sa ganitong paraan din, minsang nakilala ang notorious na grupo ng mga waray. Tubong, Jaro, Leyte at Samar ang karamihan sa mga naging grupo nito. Ang leader ay kinilala bilang sina Jobert Española, Noel Inakmal, Arnel Suelen at ilang active member noon ng Philippine Army na sina Corporal Piligeo Royera, Eliseo Bares at Alfredo Mundares na itinatag noong dekada 90. Nagsimulang maging sakit sa ulo ang grupo lalo na ng mga kapulisan dahil sa kanilang mga ilegal na aktibidades. Dati ay sa Samar at Leyte lang ang kanilang operasyon, subalit dahil sa paghahangad ng mas malaking pera ay lumuwas ang mga ito ng Maynila at ilang kalapit lugar ng Luzon at ito ang naging target ng mga ito. Sentro ng grupong ito ang kidnap for ransom at kalaunan ay naging sideline na ng mga ito ang akyat bahay, bank robbery, gun running, gun for hire at droga. Responsable rin ang grupo sa series ng mga nakawan sa mga malalaking jewelry shop, pawn shop, money changer at convenience store. Taong 1996, ang unang naitalang krimen na nagawa ng Waray-Waray Gang at ito ay ang pagtangkang pagnanakaw sa isang bangko, ngunit napornada dahil na rin sa listong gwardya at mga pulis. Ayon sa balita ay halos 10 taon na ang grupong ito bago ito pangalanan at bansagan bilang Waray-Waray Gang. Ang mga pulis mismo ang nagbigay sa kanila ng tawag dahil sa kanilang pinagmulang lugar. Hindi naman makatarungan ito para sa mga iba pang mga waray sapagkat nila ay wala naman silang kinalaman sa mga gawain ng mga ito. Tila naging pangit kasi ang naging imahen nila dahil sa pag-usbong ng Waray-Waray Gang, pero kung tutuusin ay masarap umunong makasama ang mga waray at ito ay dahil sa kanilang pagka-hospitality. Marunong makisama at maalaga sa mga dayuhan na bumibisita sa kanila. Pangunahing dahilan kung bakit sumibol umano ang Waray-Waray Gang ay dahil noong panahon ng dekada 90 ay mababa at bagsak ang ekonomiya ng bansa at halos di makaabot umano ang tulong sa Visayas region. Kaya naman dahil dito ay napilitan umanong gumawa ng paraan upang makasurvive ang mga ito. Ang unang nabiktima nila ng kidnap for ransom ay ang Filipino-Chinese na mag-asawang Virgilio at Christine Chua at kasambahay na si Annalyn Simpahon. Minalas naman ang naka-off-duty pulis noon na si SPO2 Nestor de la Cruz na sana'y pauwi na lulan ng bus pauwi ng Pampanga dahil sa kalagitnaan ng pang-hold up ng mga ito sa loob ng bus na kanyang sinasakyan ay napansin siya ng mga ito na naka-uniforme kaya't walang pag-aalinlangan siyang pinaputukan ng mga ito. Tinamaan siya sa balikat at dibdib na kaagad niyang ikinamatay. Taong 2002 naman, nang isa sa mga nabiktima nila ng pagnanakaw ay ang action star na si Sonny Parson, kung saan ay nilooban nila ang mismong bahay nito. Iginapos at kamuntik pang magahasa ang dalawang anak nitong babae, subalit dahil sa mautak din ng aktor ay napatay niya ang ilang miyembro nito. Siya nga pala ay may nagawa na akong video kung paanong nilabanan ni Sonny Parson ng mag-isa at napatay ang 6 na miyembro ng mga Waray-Waray Group. Kung gusto nyong mapanood ay ilalagay ko ang link ng videong yon sa description ng videong ito. Sa pagpapatuloy, 1 taon nang makalipas, taong 2003 nang isang pag-atake ang ginawa nila sa PNP station ng Maykawayan, Bulacan. Niratrat nila ito ng bala at walang nagawa ang mga nakaduting pulis noon. Subalit nang maglaon
ay napag-alaman na isa lamang pala itong palabas upang di sila makaresponde sa ginagawang pagnanakaw ng kanilang kasamahan sa isang jewelry shop na hindi rin kalayuan sa presinto. Tinuon kasi ng mga pulis noon ang kanilang mga atensyon sa nangyaring pag-atake ng mga ito sa estasyon at nang dahil dito ay malayang nakakilos ang mga waray-waray group. Sa nangyaring pamamaril sa estasyon ay napatay ang 3 pulis na sina Police Senior Jose Valdez, SPO2 Sosimo Jokso, SPO1 Emmanuel Arce at isa pang traffic enforcer na si Fortunato Culianan. Matagumpay din at tila palos na nakatakas ang kanilang ibang mga kagrupo dala-dala ang mga nanakaw na mga alahas. 2004, nagpatuloy at lalong naging marahas pa ang mga ito. Nag-concentrate ang mga ito sa kidnap for ransom at sunod-sunod na tinatarget ang mga kilalang mga negosyante katulad na lamang nina Dominga Chu at Betty Chuwasi na finance manager ng Coca-Cola Export Corporation na nasawi habang nasa kanilang kustodiya dahil sa mga natamong sugat. Kasama sa mga kinidnap ay ang isang batang 10 taong gulang na si Martin Guevara, Danny Uy, isang Korean national, isang William Uy na nagmamay-ari ng hardware sa Manila at Malabon, Wilbert Uy, Gilina D at ilan pang negosyante mula sa Binondo at Laguna, tsaka isa-isang pinatubos ng mga ito sa halagang di bababa sa tig 2 milyong piso. Sila rin ang responsable sa pagnanakaw ng payroll sa Cubao, Quezon City. Dahil sa sunod-sunod na pang-aatake ng mga ito ay nang himasok na si dating Pangulong Arroyo at nag-utos na tugisin ang mga ito. Kaya naman dahil dyan ay nagsanib puwersa ang lahat ng ahensya sa ikadadakip ng grupo at sa kabutihang palad ay isa-isang ang nahuli sa magkakaibang operasyon ang bawat miyembro ng mga ito. Subalit hindi nagpatinag ang mga ito at nagpatuloy pa rin na gumawa ng mga nakakapangilabot na krimen. Taong 2008, isang malapelikulang gunfight shootout sa Parañaque Subdivision sa pagitan nila at pinagsanib na puwersa ng PNP at SWAT team. 12 kaagad ang nalaga sa miyembro subalit kasama sa mga nasawi ay ang 2 sibilyan, isang 7 taong gulang na bata at isang barangay tanod. Taong 2009 naman ng isang Indian national na nagmamay-ari ng isang money changer sa Ermita ang ninakawan ng waray-waray gang. Subalit kalaunan, ang 3 miyembro nito ay nahuli. Sa kaparehong taon, sa San Fernando, Pampanga ay nadakip din ang 2 pang miyembro sa isang shootout ng PNP-CIDG dahil sa isang series ng mga nakawan doon. Kasama sa mga nadakip ay ang isa sa lider ng mga ito na si Eliseo Bares na aktibong miyembro ng Philippine Army at kasama sa na-recover ang 2 motorsiklo, 2 kotse at mga kagamitan sa ilegal na droga. Napatay naman at nahuli ang ilan sa kanila sa isang checkpoint sa Quezon City kung saan ay napag-alaman na di natuloy ang plano ng mga ito na pandudukot kaya naman nagplano sila ng pagnanakaw sa isang pawn shop. Ang grupong waray-waray gang din ang nanloob sa 7-Eleven convenience store noong 2012 at napatay ang isang nagngangalang Edward Armstrong na isang Amerikanong turista dahil sa pagpupumilit na makatakas. Sila rin ang responsable sa nangyaring pang-hold up sa isang armored van na may lamang 9 milyon sa SM City Annex sa North EDSA. 2014 ay naglabas na ng House Bill No. 3691 na ipinagbabawal na ang paggamit ng pangalan ng anumang grupo na kanilang pinagmulan. Makalipas pa ang isang taon, 2015, nang ang leader ng grupo na si Jobert Española ay napatay ng di kilala sa Binondo, Manila. Nadakip din ang leader na si Noel Inakmal sa San Mateo, Rizal noong 2017. Subalit marami sa mga kapulisan ang napatay ng grupong ito dahil sa handa silang makipagpatayan, huwag lang silang mahuli pero ganun pa man ay tuluyang naparalisa ang grupo. Hindi man tuluyang naubos ang miyembro nito ay magpasa hanggang ngayon
ay hindi na naging maingay pa ang mga ito. Nangyari ito dahil sa dedikasyon ng mga pinagsanib puwersa ng ahensya ng gobyerno at ngayon ay wala na tayong maririnig pa na waray-waray gang. Bahagya namang nabawi ng mga waray ang kanilang dignidad sa pagkawala ng grupo na hindi lahat ng mga waray ay masasama.